ganti ng siningitan sa pila. Okay, share ko lang. Nung isang araw, I was craving for Andox Dokito. So si ate mo lumabas at nagpunta. So yun nga, ang saya ko pa kasi walang pila. Tapos yun na magsasalita pa lang ako, may kuya sa likod ko na biglang singitan ako sa pila tapos bibili rin siya ng Dokito so nagtuturo siya doon. So sabi ko, excuse me, may pila ho. Sabi niya, ganun ba? Then proceeded magturo pa ng Dokito at malaki daw sa kanya. Si Kuya Andox, ako pa rin ang una in-entertain, yitiwa kuya. Dapat bibilhin ko lang 2 pieces. Dahil 5 na lang natira, binili ko na 4 pieces, ahahaha. Tapos sabi ko, kuya yung pinakamalaki na thigh, 4 po. Hahaha, so si kuya parang siya pabisit sabi, kinuha mo na. Ako, o bakit? Hahahaha, yung feeling of satisfaction ko that time iba, yun lang lesson. Huwag ka maningit. May get down votes on this pero may time na nag-call out ako doon sa 7-Eleven staff na nagpasingit sa kakilala niya, nasa likod ko mismo sa pila yung pinasingit niya. Nung turn ko na sa counter, sakto manager niya nag-take over. Tiningnan ko si kuya tapos sinabihan ko, sana di na lang ako pumila kung alam ko lang magpapasingit ka. Nagsorry na lang sa akin yung manager tapos si kuya nagpahiya nagsorry. Wala naman kaso sa akin paunahin, lalo na if madami akong iskan. Usually pag sa supermarket, pinapauna ko, nasa likod ko if dalawa lang iskan niya tapos ako isang basket. I don't expect the world na ganon din treatment sa akin. Pero something really rubbed me the wrong way kasi smog pa si kuya nung nagpasingit as hindi niya ako pinansin nung sinabi ko na nauna ako pero tinuloy lang niya pag-ring ng items nung kakilala niya. This level of pettiness is what I love. Proud of you, Opie. Daming uncivilized monkeys sa Pinas. Ito yung medyo memorable na singit moments for me. Una sa bus stop, sisingitan ako sa pila ni Manong, punuan yun. Gusto ko makaupo diba? Sa sobrang inis ko, tinabi ko ng backpack ko na 21 liters nung akmang sisingit sa gilid ko. Muntik na siya tumilapon lol. Di na makasingit kaya dumiresto sa dulo ng pila hahaha. Kahit madapa siya sa lupa, wala ako pakiaba. Yung konduktor natawa na lang, second sa mini grocery. Successful si ate sumingit pero minura ko siya ng hiyay mo ang haba-haba ng pila sumisingit ka. Wala ka bang pinag-aralan? Kasi 20 minutes ako nakapila at sobrang init nun kaya high blood yata ako. Natrauma yata si ate kasi tumakbo after makuha yung pinamili hahaha. Yung salasladi sa grocery pinagalitan ko din minus the mura, third yung pila sa jeep. May nakasingit na 2 babae kaya naiwan yung ibang nakapila talaga. Maawa ka kasi 1 hour yung pila tapos masisingitan ka lang. Nung iaabot na sa akin yung bayad, sinabihan ko ng ang kapal naman ng mukha nyo magpaabot ng bayad siningitan nyo yung dapat sasakay dito. Ayon sila na mismo lumapit sa likod ng driver. Ang awkward ng bayahin nila halos 1 hour yun. Tulog-tulugan sila hahaha. Mukha lang akong nonchalant pero ako pag siningitan nyo ako hahaha edited. Additional lang for those people saying na bakit ang tapang ko mag-call out. Now lang ako naging matapang talaga kasi one of Iba friends told me na hindi ka naman kilala. Hindi mo sila kilala so bakit ka mahihiya? Ang tulong na din yun para hindi na nila gawin next time kasi alam nila may magko-call out sa kanila. Hindi na sila madadaan sa titig. Daanin natin sila sa masasakit na words hahaha. Meron din ganyan sa akin sa Jollibee. Nasa 40s pa lang siguro, tapos sumingit sa harap ko. Sabi ko, maam sa likod po yung dulo ng pila. Sagot niya, sige mauna ka na, mukhang gutom ka na Ako pa yung sinabihang gutom, siya tong singit ng singit. Di ko gets mga Pilipino, sobrang aburido sa pila. Tapos magugulat kayong mga ganun sila pa yung di naman busy sa buhay. Yung pagka-uwi manonood lang TV o tatambay juice ko. I've done similar things in the past. May naglalako ng kakanin at cheese donuts near our office dati. Masarap yung cheese donuts kaya mabilis maubos. One time, inabutan namin na pababa na yung employees from another department. Nung nakita nila na pasakay din kami ng elevator, madali nila sinara para mauna sila makababa. Syempre, mabagal elevator sa office so mga 10 minutes pa bago kami nakababa at ubos na yung cheese donuts. The next day, I was feeling super petty so inabangan ko talaga yung Manong tapos pinakyaw ko lahat ng donuts. As in lahat, isang bilaw ata yun. Sakto pagbaba nung ibang employees, nakita nila binabalot na ni Manong lahat. Tapos may mga katulong ako magbitbit. Ayun, pinamigay ko sa department ko. Bad ka ate pero very good ka dyan. Nagustuhan mo ba itong video? Share mo naman kung ano ang tingin mo sa comment section. Kung gusto mo pa ng ganitong mga videos, like and subscribe na sa ating channel. Ingat!